emperor po ng Roma noong panahon na isinulat itong Romans 13. Si Emperor Nero ay kasalukuyan po gumagawa ng mga hindi nararapat at napaka-cruel ito. Sabi nila, masamang leader, masamang tao, pinagsusunog yung maraming lalawigan, pinagsusunog yung maraming mga bayan, pinapapatay ng yung mga tao, at maraming pang mga kasamaan ang kanya pong ginagawa. Subalit, habang nangyayari ang kasamang ito, habang nangyayari ang kaguluhang ito, isinulat ni Pablo ang mga salitang magpasakop pa rin kayo. So, just imagine yung cruelty, yung evil, yung kasamaan na nangyayari sa bayan mo, ang leader nyo, pero ang panawagan sa atin ay huwag kang lumaban, magpasakop ka pa rin. Yan ang Kristiyano. Yan ang konteksto ng ating binabasang teksto dito sa Romans 13. Alam kong kakatapos lang ng eleksyon, marami sa atin sumusuporta sa kabila, sumusuporta din sa kabila. May mga kanya-kanya tayong leader, kanyang puna. Pinupuna natin yung leader na yan dahil korap yan, ganito. Nandun yung galit mo, di po ba? Naiinis ka. Hindi katulad ni Emperor Nero. Itong mga leader natin ngayon, medyo mabait pa nga, hindi nagsusunog ng bayan, hindi pumapatay ng tao. Pero during this time, habang sinusulat ni Apostol Pablo itong Roma 13, ay ganun kalala ang sitwasyon. Walang kasiguraduhan. At any moment, pwede silang patayin. Sabi nga ng mga early Christian writers na Lactantius and Tertullian, they portrayed Nero as the first great persecutor. Siya daw yung pinakaunang napakabagsik, mabangis na persecutor ng mga Kristiyano. And in fact, during those times, ang mga Kristiyano po ay talaga namang pinaghuhuli. Yung mga nangyaring pagsusunod doon sa mga lalawigan na yon sa Roma ay isinisisi ni Emperor Nero sa mga Kristiyano. Kaya bumaling ang sisi, ang atensyon sa mga Kristiyano. Alam niyo po anong nangyari during those times? During this time, sila po ay inaresto. Marami sa kanila ay inaresto. Sila po ay tinorture. Sila ay pinako. They were crucified. They were burned alive. Sinunog po sila ng buhay. Hindi sa ginawa nilang masama. Walang nagawang masama itong mga Kristiyanong ito, kundi sinisi ni Emperor Nero. Di ba siya yung nagpasunog? Sinunog yung mga lalawigan. Sabi ni Emperor Nero, hindi po ako nagsunog niyan. Ang nagsunog niyan yung mga Kristiyano. Kaya habulin yung mga Kristiyano. At ganun ang nangyari. Walang hustisya. Pero again, babalik tayo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Magpasakop ka pa rin. Galangin mo sila. Mahirap yun. Napakahirap. Gayunpaman sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulat nga po ni Pablo
ang mga salitang, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, walang pamahalaan, hindi mula sa Diyos. Yan ang gusto nating ipunto dito. Hindi nangangahulugan po na si Pablo ay nagsasabing kahit ganito na ang nangyayari, huwag niyong tingnan yung masama, itolerate niyo pa rin, konsintihin niyo, hindi po. Si Pablo dito ay hindi bulag sa kasamaan ni Nero. Nakikita niya. Bagkus siya ay may malalim kasi na pananampalataya na sa kabila ng pangyayari, ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay may kontrol pa rin sa sitwasyon. Kaya nagawa niyang isulat ang mga katagang ito, ang panawagan na ito na magpasakop pa rin kayo. Kung bagang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magpatinag. Dahil meron tayong Diyos na mas makapangyarihan sa mga pangyayaring ito. Ang totoo, ang iglesia noong panahon ay naglabas ng kanilang nung panahon na iyon, si Nero ay noong mga panahon ni Nero, ang mga Kristiyano, hindi sila lumabas sa kanilang mga bahay, pumunta sa mga daang, highway, nagtipon-tipon at nagwelga, katulad ng mga nangyari ngayon. As a sign of protest, magre-revolusyon sila. Hindi po ginawa ng mga Kristiyano yun. Bagkus, sila po ay nanalangin. Naglingkod pa rin po sila sa Panginoon. At naging tapat pa rin sa gitna ng pagsubok. Sa kanya pong book ni R.C. Sproul, The Hard Sayings of the Bible, sabi niya dito sa commentary niya sa chapter 13, Paul is writing Romans 13 at a time when the government of Rome is hostile to Christianity. Yet he says, submit, magpasakop, because God is sovereign and He ordains all authority. Dahil ang Diyos ang may control. At siya po ang nagtatakda po ng mga otoridad, ng mga leader. And whether we like him or not, yan ba yung preference mo, yan ba yung pinili mo sa eleksyon, kailangan mo pa rin magpasakop kahit hindi yan yung kandidato mo. Sproul notes that the church response is not civil disobedience. Kapag may mga ganong mga injustices sa ating mga government institutions, the way they govern our cities, communities, ano yung sinasabi sa atin? Our response daw, ang ating tugon daw bilang isang iglesia is not civil disobedience unless commanded to sin, but humble submission while remaining loyal to God. Kaya Tagalog pa, binigyang diin ni Sproul dito na ang tugon daw dapat ng iglesia ay hindi agad-agad paghihimagsik o pagsuway sa pamahalaan. Na ang iglesia ay hindi dapat mag-alsa kaagad-agad laban sa pamahalaan. Maliban na lang daw kung tayo'y inuutosang sumuway sa Diyos. Kaya sabi sa Acts 5:29, I would rather obey God rather than man. Ang pangunahing tugon ng iglesia, tayo, ay katapatan sa Diyos at panalangin. Dito malinaw ang punto na may Diyos na kumukontrol, hindi lang sa ating kalikasan.
Ito yung naging aral natin last 2 Sundays. God's providential control, yung extent ng providential control niya sa pamahalaan at kasaysayan ng tao. Sabi nga po sa London Baptist Confession of Faith natin sa 1689, Kabanata 24, tungkol sa pamahalaang sibil, paragraph 1, ang sinasabi doon, ang kataas-taasang Panginoon at Hari ng buong sanlibutan ay nagtalaga ng mga pamahalaang sibil upang mamahala sa ilalim niya. So, ang Diyos din ang nagtakda ng mga leader sa ilalim niya. Hindi mas mataas sa Diyos, hindi kapantay ng Diyos, kundi sa ilalim niya. Para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng tao. At tayo din ang nakikinabang sa kanilang pamamahala. At sa layuning ito, sabi dito sa paragraph 1, ipinagkaloob niya sa kanila ang kapangyarihan. Ang Diyos din ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Gamitin ang espada para sa pagpaparusa sa mga masasama at pagtataguyod ng kabutihan. Sabi sa paragraph 3, ang mga Kristiyano ay may pananagutang pasakop at maging masunurin sa kanilang mga pinuno at tagapamahala sa lahat ng bagay na makatarungan. At dapat daw tayong manalangin para sa kanila. Igalang din daw sila at sundin ang kanilang mga kautusan at utos sa hangganang ito ay hindi lumalabag sa salita ng Diyos. So, naroon yung pagpapasakop natin kapag yung utos ay hindi lumalabag sa utos ng Diyos. So, ulitin ko lang, kapag sinabi nating providential control, tinutukoy natin yung aktibong pagkilos at kontrol ng Diyos sa bawat bahagi ng kanyang nilikha. Mula sa maliit na bagay hanggang sa malalaking kaganapan ayon sa kanyang plano. Kaya mahalaga ang pagnilay-nilayan at pag-aralan natin ang sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 13 verse 1, nang bawat tao ay magpasakop. And for this Sunday sermon, let us consider this sermon title, ang Diyos na may ganap na pamamahala sa pamamahalaan. Sa pamahalaan at kasaysayan ng tao. God's providential control over human history. So, the last 2 Sundays, kasi series ito about God's providence, we talked about God's providential control over nature. And so this time, over human history. And the next is God's providential control over incidents, mga aksidente, mga unos, kung ano-ano pa, kung paano mo siya tingnan. Yan ang punto natin, ang Diyos ay lubos na may kontrol sa lahat ng pamahalaan at kasaysayan, at ang kanyang layunin ay hindi kailanman napipigilan. Walang makakapigil sa kanya pong layunin, kahit sa gitna ng makasalanang pamumuno. Ito yung unang punto po natin. Ang Diyos, ang hari ng mga hari. Siya ang nagpapasya sa mga namumuno. Ang Diyos, ang hari ng mga hari. Siya lang ang nagpapasya sa mga namumuno. Although itong mga leaders natin, may mga kanya-kanya silang mga tinatawag na advisors, consultants. Pero these statements coming from them are not absolute. Sapagkat ang pinaka-absolute na authority comes from the Lord. Ibig sabihin lang, ang otoridad ng gobyerno ay hindi galing sa tao, kundi sa Diyos. Binibigyan linaw na kahit ang masasamang leader ay nasa ilalim ng kanyang kontrol.
Kaya sinabi niya sa Romans 13:1, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Sabi ko nga kanina, isinulat ni Pablo ito sa ilalim ng pamahalaang Romano under the leadership of Emperor Nero. Isang imperyong punong-puno ng idolatry, kalupitan, at korupsyon. At gayon pa man sinasabi niya na ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin Diyos ang may pakana sa masamang iyon, sa kasamang iyon. It does not necessarily equate Him or consider Him to be the author of evil and sin. Hindi po. Kaya nga hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay sumasang-ayon sa lahat ng ginagawa ng mga leader. Hindi siya sumasang-ayon. Pag sinabi nating kontrolado niya, hindi ibig sabihin sumasang-ayon siya. Kundi siya po ang may control pa rin kahit paman sa pag-angat at pagbagsak nila. Sabi ni John Calvin sa kanya pong Institutes of the Christian Religion, it is God who governs the world by His providence, and magistrates, mga leader daw, are His ministers. Mga leader daw, sila daw yung mga lingkod ng Diyos. Even wicked rulers are raised up by Him for His purpose. Ang Diyos daw ang naglagay sa kanila dyan. Because He has a purpose. Sabi sa Belgian Confession, Article 36, we believe that because of the depravity of human race, our God, or our good God, has ordained kings, princes, and civil leaders, civil officers. He wants the world to be governed by laws and policies. So, tama lang. God raised these leaders para ano? To implement, to establish law and order. Kasi kung walang leader, baka kahit sa traffic lang. Kung walang traffic light, kung walang traffic enforcer, wala na. Nagkagulo-gulo na yung tao sa daan. Just as simple as that. So, kailangan din may namumuno. Kaya ito ay paghihikayat po sa atin ng pagkakaroon ng pananampalataya sa providensya ng Diyos po ay nagbibigay ito ng kapayapaan sa atin sa gitna ng kaguluhan. Nagbibigay siya sa atin ng assurance, pag-asa. Hindi tayo dapat matakot kapag ang mga leader po natin ay ganyan na ang kanila pong asal, ganun yung pamumuno nila, na kahit tila hindi sila makadiyos, sapagkat wala ni isa sa kanila ang nailagay sa posisyon na hindi pinahintulutan ng Diyos. Yun po, doon po natin siya tignan. Ibig sabihin, walang leader na hindi inilagay ng Diyos. Mabuti man yan o masama. At walang pamahalaang nabubuhay na hindi itinalaga ng Diyos. Kung titignan natin ang salitang Griego, sa otoridad, exousia ay tumutukoy sa otoridad o kapangyarihang ipinagkaloob. Ang meaning po nito ay ipinapakita nito na ang bawat pamahalaan, maging ito man ay demokratiko, monarkiya, o diktatorial, ay may otoridad, hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos.
So tinitignan natin yung North Korea, Russia, China, hindi naman ganun demokratikong bansa mga yan. Pero let us understand na ito po ay nagmumula sa Diyos. So ito ay nagpapakita ng malawakang probidensya ng Diyos na hindi lamang espiritual kundi pati sekular na pamahalaan ay kanyang hawak. So pag sinabi natin probidensya ng Diyos, hindi po ito tumutukoy lamang sa pagiging Kristiyano, pagiging mabuting tao, pagiging kapatiran sa iglesia. Hindi. Probidensya ng Diyos ay sakop dito po mga masasama din. Sakop niya lahat. Wala kahit langgam. Kahit sabihin mo may mga langgam dyan, nakapila na naglalakad, alam ng Diyos yan. Walang bagay na umiikot dito. Walang bagay na kumikilos dito. Kahit the smallest particle na hindi nakikita ng mata natin, na nasa harapan natin lumulutang sa hangin, alam ng Diyos kung saan papunta yan at kung ilan yan. Ganun ang Diyos natin. Walang bagay na hindi nasasakop sa kanyang karunungan. And that is the omniscience of God, the vastness of His knowledge. Sabi muli ni John Calvin, ang Diyos ay hindi nag-a-adjust sa ginagawa ng tao, kundi siya ang ganap na may kontrol kahit sa mga bagay na tila hindi makadiyos. Tila daw hindi makadiyos. Sabi ni John Calvin, even tyrants are raised up to execute God's secret judgments. Kaya tama lang. Ang mga masasamang pinuno ay parusa ng Diyos yan sa mga taong masasama din. Kaya kung sila ay hinahatulan ng mga masasamang leader na yan, nararapat pala sa kanila yan. Herman Bavinck, sabi niya, God governs all things, including evil and injustice, without Himself being the author of evil. Malinaw yan. Without Himself being the author of evil. Lois Berkhoff, sabi niya, God's providence is not merely passive permission, but active government. Sa Tagalog, ang providensya daw ng Diyos ay hindi simpleng pagtanggap lang ng pangyayari. Hindi ito para bang tinatanggap lang ng Diyos yung nangyayari na yun, na parang passive lang siya. Kundi kanyang aktibong pagkilos at pamumuno sa lahat ng bagay. Aktibo siya. Aktibo siyang sumusubaybay, aktibo siyang kumikilos, aktibo siyang nakaugnay sa bawat pangyayari ng kasaysayan ng tao. Hindi siya parang nasa likod lang at nakikita niya lang kung ano yung mga pangyayari. Hindi po. He is actively connected. He is actively nakaugnay sa bawat pangyayari ng tao. Ang probidensya ng Diyos ay hindi basta pahintulot lamang, kundi aktibong pamamahala. Paano tayo tumugon bilang iglesia? Magtiwala sa probidensya ng Diyos. Magtiwala daw tayo sa kanyang probidensya. Hindi tayo dapat manghina, hindi din tayo dapat mawala ng pag-asa sa gitna ng katiwalian o kaguluhan. Ang Diyos ay hindi absent. Makikita natin yan sa Biblia, sa buhay ni Joseph. Ano nangyari kay Joseph doon sa Egypt?
Sa Genesis chapter 50 verse 20, sabi doon, bagaman may masama kayong balak laban sa akin, ito'y ginagamit ng Diyos. Or ito'y ginamit ng Diyos para sa kabutihan. You meant it evil, but God meant it for good. Hindi nakita ni Joseph agad ang plano ng Diyos habang siya'y ibinenta noong mga panahon na yun. Habang siya ay inalipin, habang siya'y ibinilanggo, hindi kaagad nakita ni Joseph yun. Ngunit kalaunan nakita ni Joseph na ang bawat hakbang ng kasamaan ng tao, nag-reminisce siya. He looked back. Na-realize niya na yung mga pangyayaring iyon ay ginamit ng Diyos sa mas dakilang layunin. Yan nga ang kinikwento ko sa inyo. Sinugod ako sa ER noong Wednesday. Sabi ko nga, kailangan mangyari yun. Kailangan mangyari yun. During that time, hindi ko man maintindihan na nangyari sa akin yun. But after few hours, ilang oras na kalipas, napagtanto ko, sabi ko, Lord, kailangan palang mangyari ito. Bakit? Para makita na may problema na sa atay ko. Eh kung hindi nangyari yun, hindi makikita, hindi ma-check yung liver. So meaning to say, providence ng Diyos yun. Yan yung magandang at mataas na layunin ng Diyos. And the same way, yan ang sinasabi ko po sa inyong lahat. Kung may mga nangyayari mang mga bagay sa buhay nyo na hindi nyo lubos maintindihan, tandaan nyo, may mataas na layunin ang Diyos sa mga pinagdadaanan po ninyo. Ganito ang nakita ni Joseph. Binenta siya ng mga kapatid niya. Naging alipin siya, nabilanggo siya. At nung time na yun, na nasa rurok na siya ng kapangyarihan, si Joseph, dumating yung mga kapatid niya. Dumating yung mga kapatid niya. Dahil nakita, nalaman ng mga kapatid na si Joseph na kanilang ibinenta ay buhay pa pala. Na si Joseph na kanilang kapatid na ibinenta ay leader na ng Ehipto. At ang mga panahon na yon, ang bayan ng Ehipto lamang ang may sapat na resources, kasi during those times ay napakatindi ng plague doon sa bayan ng mga kapatid ni Joseph. Kaya pumunta sila doon. At alam niyo po ang ginawa ng mga kapatid, humingi sila ng tawad. Kapatid, patawad sa ginawa namin. Ano sabi ni Joseph? Huwag kayong mag-alala. Yung ginawa niyong masama sa akin, hinayaan ng Diyos yun para sa kabutihan niya, para sa magandang layunin, para sa kabutihan ko din. So ipinagpapasalamat niya din kung may mga nangyayaring bagay na hindi natin maintindihan sa buhay natin. Huwag mo naman ibaon yung sarili mo dyan sa pinagdadaanan natin. Hindi pa tayo mamamatay. Though during that time, nagpapanik ako. Akala ko mamamatay na ako. Dahil nagpapanik na ako. Pero salamat sa Panginoon dahil itinawid niya ako. So mahalaga po yung mga katotohanan ito. Ano pa yung tugon bilang iglesia? Maging discerning. Maging discerning. Hindi nangangahulugan na aprubahan ng iglesia ang kasamaan na ginagawa ng mga leader natin. Hindi natin sinasabi, approve yan. Okay yan. Hindi po.
Ngunit ang sinasabi natin, nauunawaan natin ito sa liwanag ng mas may mataas na plano ang Diyos. In the light of God's highest purpose. Sinabi kong discerning, ang pagiging discerning ay nangangahulugang hindi basta-basta sumusunod o naniniwala sa lahat ng bagay, kundi sinusuri. Hindi ko sinasabi, i-aprobahan mo kaagad yung ginagawang masama. Hindi, suriin mo pa rin. Suriin mo ng may karunungan mula sa salita ng Diyos. Magiging reference mo ngayon yung salita ng Diyos. Magiging moral judgment mo, moral compass mo yung salita ng Diyos. Kaya ang tanong, pinapagawa ng barangay kapitan namin ito, pinapagawa ng purok leader namin ito, pinapagawa ng gobyerno namin ito. Ang tanong, nakasulat ba yan sa Biblia? Yan ang tanong. Hindi natin sinasabi na sunod ka lang ng sunod. Hindi po. Hindi lahat ng inuutos ng pamahalaan ay otomatikong makatarungan o makadiyos. Tandaan natin. Kaya mahalaga po dito sa pangalawang punto natin, ang pamahalaan ay instrumento ng Diyos. Ang pamahalaan ay instrumento ng Diyos. Ito yung pangalawang punto. Ang pamahalaan ay instrumento ng Diyos sa pagpapatupad ng kanyang layunin sa kasaysayan. So maliwanag na ang pamahalaan na ito ay instrumento niya sa pagpapatupad ng kanyang layunin sa kasaysayan. Malinaw yan sa sinabi sa verse 1 din. At ang mga umiiral na pamahalaan ay itinatag ng Diyos. So it is God who established this government, the authorities. Sinabi natin itinatag, ito ay nagpapakita ng aktibong pagkilos ng Diyos. Hindi lamang niya pinayagan, kundi siya mismo ang naglagay ng pamahalaan sa kanilang posisyon. Ultimo barangay tanod, mga kapatid, itinalaga ng Diyos yan. Kahit sabihin mong lasenggero yung barangay tanod namin, ang Diyos din ang nagtalaga niyan. Kahit sabihin mo walang kwenta yung leader namin, ang Diyos din ang nagtalaga niyan. Ang salitang itinatag sa Grego, tetag menai, na nasa perfect passive participle, nagpapahiwatig ito ng nakaraan, ngunit patuloy na epekto. So ibig sabihin, nakaraan na, ibig sabihin, talagang in the past, God has already ordained. Or di kaya kung may namumuno na ngayon, God has allowed it, has established it, has appointed them to be there. At nananatili silang nagfa-function according to God's authority. God's sovereign will. At ang Diyos ang nakatagapagsimula ng pagkakatalaga ng otoridad. So, ibig sabihin po ganito, hindi aksidente ang mga pamahalaan. Hindi aksidente itong mga leader na ito. Sila'y inilagay ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Kahit hindi natin laging nauunawaan. Sabi ni Herman Bavinck, God's providence includes not only the preservation of creation, pagpapanatili ng creation, but also the government of all things to their appointed end, including the rise and fall of states and empires.
So, ang pamahalaan daw ay bahagi ng moral order ng Diyos. At hindi daw lamang ito kontrol ng tao, ang bawat pag-angat ng bansa at pagkaluklok ng mga hari at pagbagsak ng isang kaharian ay nasa ilalim ng direktang pagkilos ng Diyos. Kaya itong mahalagang punto, ang mga leader natin ay maaaring hindi makadiyos. Hindi sila Kristiyano, hindi sila miyembro ng iglesia natin. Ngunit ginagamit sila ng Diyos. Kung siguro ayaw mo sa kapitan nyo, pero tandaan mo, ginagamit yan ng Diyos upang itaguyod ang kaayusan. Hatulan ang kasamaan. Nariyan sila, mga pulis, para arestuhin yung mga gumagawa ng masama. At isulong ang kanyang mga layunin sa redemptive history. Sino ba nagpapatakbo ng kasaysayan natin? Hindi ba mga leader din? Ginagamit sila ng Diyos. Sa kasaysayan ng Biblia, maraming beses ginamit ng Diyos ang mga pamahalaan. Maraming beses. Una dyan ang Assyria at Babylonia. Makikita natin yan sa Old Testament. Ginamit ng Diyos para sa paghatol sa Israel. During the time of Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, ginamit ng Diyos yung dalawang bansang ito para hatulan yung Israel mismo. Si King Cyrus, pinili siya ng Diyos upang payagang bumalik ang mga Hudyo sa kanilang bayan mula sa pagkabihag. Sa panahon ng Roma, panahon sa pamumuno ni Caesar Augustus, isinilang ang tagapagligtas, si Jesucristo. So ginagamit ng Diyos itong mga leader na ito. Sabi nga ni Lois Berkhoff, God's providential government extends to all things and directed toward the end which the world was created, including the rise and falls of nations. Isang halimbawa dyan si Paraon, King Pharaoh, na sa panahon ni Moises sa Exodus chapter 9, inilagay kita, sabi ni Moses, inilagay kita upang maipakita ko ang aking kapangyarihan. Sinasabi niya, nariyan ka para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. So nakita mo yung aspect of being the instrument of God's sovereign will in His providence. Si Nebukadnezar sa Daniel, sabi ang kataas-taasang ay namumuno sa kaharian ng tao. Ang Diyos daw ang namumuno sa kaharian ng tao. Kaya ito yung aplikasyon natin. Bilang iglesia, dapat tayong magtiwala sa kasaysayan, na ang kasaysayan ay hindi lumampas sa kamay ng Diyos. Hindi aksidente ang mga pangyayari sa gobyerno o lipunan. Ito'y bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. At ito din ay tumatawag sa atin sa panalangin. Magpasakop tayo. Maliban kung taliwas sa utos ng Diyos. Huwag kang magpasakop kung ang utos ay taliwas sa utos ng Diyos. Ang pamahalaan na hindi lang institusyon ng tao, ito ay bahagi ng probidensyal na plano ng Diyos upang dalhin ang kanyang layunin sa sangkatauhan. Kahit ang masamang leader ay hindi makalampas sa plano ng Diyos. Kaya't ang ating pananagutan ay hindi lang pagsunod sa batas, tandaan natin, kundi ang magtiwala sa Diyos na hari ng mga hari. Malinaw yan sa sinabi sa verse 2. Ano sabi sa verse 2? Kaya't ang lumalaban sa mga may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, malinaw.
huwag daw natin labanan sila. Lalo na kung maayos naman yung utos. Kaya ito yung hamon at punto sa atin sa pagtatapos. Tayo bilang mga iglesia, manalangin para sa mga pinuno. Ipanalangin natin sila. Tulad ng utos sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. Ang iglesia ay dapat manalangin para sa mga namumuno upang magkaroon ng kapayapaan, katarungan at katwiran. That's number one. We need to pray for them. Pray for our leaders. Pangalawa, maging ilaw at asin ng lipunan tayo. Mga kapatid, hindi tayo makikisawsaw sa kanilang madilim na gawain. Kung tayo ay Kristiyano, hindi ka nakikiayon doon sa mga ginagawa na nandoon sa madilim. Sapagkat ikaw ay, kung tunay kang tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos, nandito ka na dapat sa liwanag. Wala ka na doon sa madilim. Anong ginagawa mo dyan sa madilim? Dati, nung medyo wala pa ako sa Panginoon, addict pa ako. Gusto ko sa mga madidilim na lugar. Lalo na paggabi, para kami mga Dracula. Paggabi, doon kami lumalabas. Yung mga gawain ng wala sa Diyos. Dahil pag maliwanag kasi nakikita kami. Nakikita mga itsura namin. So pag madilim, di ba dati may lighter, kung nabutan nyo, dati sa panahon namin, may lighter kami, nasa likod may flashlight. Nabutan nyo yun? O ganun yung ginawa, may lighter. Kasi lighter, yosi, tapos droga, ginagamit ko yun. Flashlight na rin. Maliit na flashlight. Makademonyohan. So kung ikaw ay Kristiyano na nandyan ka pa ba sa mga madidilim na gawain, magsisi tayo. Ilagay ang pag-asa hindi sa estado, kundi sa kaharian ng Diyos. So nakikita natin ang pamamahala ng ibang mga leader, kini-question natin sila, pinupuna natin sila. Ito nga, inihalal natin itong 12 senador, tapos ang kahantuan pa din ito ay impeach yung isang leader ng bayan natin, ng lungsod natin. Ano ba yung nation? Bansa natin. Na imbes na magtrabaho. Diba? Iniluklok sila para magtrabaho, maglingkod sa bayan. Tapos aatupagin, first agenda, impeachment. Very divisive. Hindi naman sa sinasabi kong maka Duterte ako, o maka Marcos, o kung ano ba. Pero logic, nakikita nyo? Pero again, hindi mo maintindihan ito. Sinasabi ni Apostol Pablo, ano ulit? Magpasakop. Kaya huwag kang magtiwala. Huwag mo ilagay yung tiwala mo dyan sa mga pamumuno nila. Hindi sila yung dapat pagkatiwalaan mo because their authority is not absolute. Though they were given the authority, pero their authority is not the absolute authority. Ang pinaka-absolute authority ay ang Diyos pa rin. Kaya pwede mong hindi gawin yung inuutos nila. Bakit? Kasi ang rationale natin, the principle behind there is this: hindi ka kasi Diyos. Ang polisiyo mo, ang polisiya nyo sa gobyerno, hindi yan Diyos per se. Okay? They are just under the authority of God, not the authority Himself, not God Himself. Kaya bumabalik tayo sa Biblia. Ang sinasabi natin, gawin natin, ilagay natin ang pag-asa hindi sa estado, kundi sa kaharian ng Diyos. Ang pananampalataya natin nasa pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa iglesia. Dito tayo tinuturuan. Di ba? Ibang iglesia, siguro
hihikayatin pa kayo na mag-aklas. O di kaya kung ano-ano mga masasamang sabihin patungkol doon sa isang politiko. Sa ating iglesia, hindi natin ginagawa yun kasi ginagalang natin. Sa kabila ng kanilang hindi makadiyos, galangin mo sila. Galangin mo sila. So ilagay ang pag-asa hindi sa estado kundi sa kaharian ng Diyos. Ang iglesia ay tinawag na tagapagdala ng mensahe ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Yan ang obligasyon ng iglesia. At hindi ka hinihikayat na maging politiko. Iba yung tungkulin ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang tungkulin ng isang Kristiyano, mabilang sa iglesia, ipanalangin mo yung iglesia, yung pamahalaan. At hindi ka para hindi ka para makisawsaw sa politika. Minsan sasabihin ng iba, ito yung sinabi sa akin ng Diyos. Baka sa pamamagitan ko, pwede kong linisin yung kasamaan sa aming barangay ba o maglinisin kasamaan ng sa aming lungsod. Hindi ka Superman. Wala pang taong nakagawa nun. Ang tungkulin ng Kristiyano ay manatili sa iglesia, kung tungkulin na natin sa iglesia, hindi mo magawa, tungkulin pa kaya na ng barangay, ng munisipyo. Di ba? So, ito yung panawagan sa atin. Manalangin para sa kanila. Maging ilaw at asin sa lipunan. At ilagay ang pag-asa hindi sa estado, kundi sa kaharian ng Diyos. Sana naging maliwanag po sa atin yun, mga kapatid. Maging maliwanag sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. Napakabuti nyo. At this is something that we can ponder and reflect. Salamat o Diyos dahil tunay nga na ang mga leader na niluklok nyo ay kalooban nyo, sila ay itinalaga nyo, at ang aming pong obligasyon ay galangin pa rin sila at ipanalangin sila, at huwag ilagay ang aming pag-asa sa kanila kundi sa kaharian nyo, sa salita nyo. Kaya tulungan nyo kami o Diyos na maging mapanuri. At una sa lahat, and first and foremost, ultimately, maging tapat kami sa inyo, Diyos. Tulungan nyo kami. Kung may mga pagkakataon ay hindi kami sumasang-ayon sa mga pulisiya ng namamahala sa amin, i-control nyo po kami, yung aming pong temper. Instead, ipanalangin sila. Salamat dahil nakita namin na walang bagay, walang taong niluklok sa posisyon na hindi nasasakop sa inyo pong layunin. At yan ay isang malaking pag-asa sa amin na walang bagay na hindi nyo kontrolado. Kontrolado nyo ang lahat. Salamat at patuloy na tulungan nyo kami na maging tapat. Hindi maging tapat una sa pamahalaan, maging tapat sa iglesia. Salamat o Diyos. Gabayan nyo pa po kami. Kung sa magdalangin sa tayong pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. At amen.